Sabi ko, umuwi na ako, galing ako sa imo. Tapos doon na siya nag-reply. Tapos sabi niya, tingnan mo yung Facebook mo. Tapos pagkakita ko sa Facebook ko, in a relationship! Ang pakilala pa lang niya sa akin nun, manliligaw. So, once a year lang ako nakakapunta sa kanila. Every Christmas lang. At every pinapakilala ako, manliligaw. Sabi nung tanay niya, tsaga mo 3 taon ka nang nanliligaw. Tapos, nung sinagot na niya ako sa ika-4 na taon na. Grabe, ang tagal. Sa mata ng parents. Tapos, sa ika-5 taon namin, doon ako nag-propose sa kanya. So, sabi nung nanay niya, 1 year pa lang kayo Diba? Parang yun yung double life. Parang na-enjoy ko yung double life ko nung ginagawa ko siya. Kasi, yun meron kang baon sa sarili mo na hindi alam ng iba. Tapos, meron sa comedy naman, meron kang ginagawa na hindi related sa stand-up. So, you stay grounded pa rin. So, nakakahanap ka pa rin ng mga material na hindi nararanasan ng mga comedian naman na full-time na. So, parang doon ko nakikita yung balance sa buhay. Kasi, kaya sabi mo kanina siguro dahil na-relatable. Kasi yun yung naging journey ko na meron pa rin akong part ng buhay ko na normal, oo, person's life. Na makaka-relate pa rin yung mga tao. Yung mga office life, traffic, yung mga ganyan. And then yung sa batang 90s naman, relatable din yun for a lot of people. So, paano naman nabuo yung concept na yun? Nabuo yung concept na yun kasi pag sa mga tropa, yun yung lagi namin pinag-uusapan Yung cartoons, mga ganyan. Laging bumabagsak doon yung usapan namin. At yun yung na-enjoy namin pag-usapan. So, why not? Sabi ko, why not? Hindi yun yung gawin kong material. Kasi yun yung enjoy akong usapan. Yun yung natural na pumapasok sa utak ko. Tsaka hindi naman talaga siya nabuas batang 90s Nabuo ko lang yun nung pumasok na ako sa Showtime. Kasi unang saba ko, season 1, dapat kasama ako doon. Kaso hindi ako nakuha kasi ayaw ni Charo Santos nung tungkol sa palo. Sila yung judge pa nun Lahat ng boss ng ABS-CBN. So, mas gusto yata nila yung drugs. Si Ryan Rems. Oo nga, no? Paano ako si Ryan? Ayaw nila na mamalo Pero drugs okay lang. Shabu-shabu okay yan. Pero yung palo, naku. Violence, no? Oo. Yung mga child abuse, wag. Kasi may meron silang Bantay Bata 163. So, hindi ako nakasama doon. Tapos, inobserbahan ko lang din nung umaandar yung show. Tapos na-realize ko na, kailangan mong may single character para mas matandaan ka ng tao. Hindi yung pwedeng, kasi sabog-sabog pa yung material ko nun na halo-halo Pero dapat pala may isa kang tema. Kaya yun din, nung pumasok din yung pagiging, yung pagiging computer science, meron kang observant Kaya marami din sa mga stand-up comedians ng Comedy Manila ang nagsimula bilang computer science. Mga IT professional. Kasi ganun din gumagana yung jokes Dapat nagme-make sense yung jokes. Yung programming din na Oo, hindi naman programming. Logical. Okay. Dapat logical yung sinasabi mo. Para mas makuha mo yung tao. Kasi kung gagawa ka ng joke na out of this world, hindi ma-relate, hindi ka makaka-relate sa audience. So, yun yung dapat na, kaya papasok din yung pagiging logical mo doon sa pag-create ng joke. Questionin mo din yung mga bagay, tapos kung saan din pupunta to, at ano yung pwede niyang puntahan na twist. Yeah. So, speaking of that, how do you create yours? Yung parang joke formula nyo? Usually, magsisimula ka sa kung saan ka nagagalit talaga ba? Oo, kailangan merong 4 emotions yan na galit, malungkot, nakakahiya, at saka nakakatakot. Yun, parang doon ka laging magsisimula.
for negative emotions. Kasi, hindi ka makaka-create kapag masyado kang masaya. Kaya, pagka masaya masyado yung buhay, wala kang jokes na magagawa. doon ka mabablanko. Ang grabe, no? Parang jokes are funny, pero technically, nanggagaling siya sa hindi nakakatawa. Oo. Wow. Kasi kailangan mong baliktarin yung, para mas malakas yung impact Kailangan mong baliktarin yung negative emotions na yon. Kunya, nag-away kayo. Di ba laging ganun ang pagsisimula yung kwento. Nag-away kayo ng misis mo, nag-away kayo ng, na-hold up ka, o meron kang buwisit ka sa traffic. Laging ganun. So, doon laging nagsisimula yung mga joke. Kasi, yun din yung mga tumatatak sa mga tao Ang mas tumatatak sa tao kung gaano siya nabuwisit sa'yo, kung gaano siya nagalit sa'yo. Kasi yung masaya na yan Okay na yan. Pag ginawa mo pa siyang nakakatawa, maliit lang impact kasi masaya na Okay. Tapos, paano siya magiging nakakatawa naman? Babaliin mo siya ngayon. Doon papasok yung misdirection, yung ano bang pwede? Sample. Sample ng pag-formulate ng kasi joke. Katulad din sa batang 90s, isa sa mga pinakauna ko na joke doon, yung na-hold up ako. Okay. Sa jeep. Na-hold up naman talaga ako sa jeep. Yun parang nakakatawa na. Na-hold up ako sa jeep. Tapos, naisip ko, paano kung may superpower ako? Di sana hindi ako na-hold up. So, yung isa sa mga naisip ko nung hino-hold up na ako, paano kaya ako what if gumanito ako? Tapos sabihin ng hold upper, ano yan? Putang ina mo, ano yan? Sabi ko, teleport. Kaya nung pagdilat ko, wala na yung hold upper. Kaso may saksak ako. Oh my God. Okay. Misdirection. Misdirection. Iba na yung isip nila, tapos biglang may iba kang sasabihin. Okay. So, yun yung sinanggaling siya sa hold up. Tapos, doon ko na ipasok din yung mga wishes mo na hindi sana ako na hold up kung may power sana ako. As a batang 90s din. Yes. So, yun. Okay. Kasi maraming comics din noong time na yun, maraming superhero. So, makaka-relate nga yung mga 90s. Oo. Okay. Ang ganda. So, may matututunan po tayo today. Parang din to, comedy lesson. Yan, oo. Laging ganun Para nabasa ko rin nandun sa Comedy Bible na libro with author ng Judy Carter. So, yun, 4 emotions. Dun ka laging magsisimula. Pag may kinakabusitan ka, tapos hanapan mo siya ng twist na kung paano mo babaliin, yung misdirection. So, ngayon naman po, nung nag-work na kayo sa comedy nga, and then yung sa IT, nag-stop kayo last year lang. So, 16 years, and then ngayon, wala nang full-time job. Kumusta naman kayo na ngayon full-on comedy na talaga? Oo. Ang tagal ko nang dapat na wala. Ang tagal ko na dapat na maraming instances sa buhay ko na dapat natanggal na ako sa work. Kasi unang-una pa lang, sorry okay lang. Nasa Ambers. Wala. So yung sumali ko sa Clown in a Million na minsan nalilate na ako sa office. Pero yun yung nabibilib din ako sa sarili ko na bihira akong malate, bihira akong umabsent dahil lang sa Kung alam ko merong taping, merong kaganap, merong out of town shows, ginagamit ko yung leave ko. Yun naman nung naging trade-off sa akin. Hindi ko na nagagamit yung leave ko for vacation. Nagigamit ko lang siya for trabaho rin. So, habang nilalagari ko yung stand-up at saka itong office, mahirap din yung nangyari yun kasi 14 years 14 years kong ginawa yun. Tapos, maraming beses na muntik na ako matanggal kasi nagpapaalam ako kasi di ba sa industriya naman ng showbiz, sasabihan ka, i-block off mo yung buong January, February, buong block off, tapos sa acting. Oo, tapos 3 araw ka lang palang kukunan. Papa-block off yung buong buwan. Doon ko naman natutunan
na hindi mo naman kailangan i-block off yung buong buwan. Kasi nung sinabihan ako nun, after ko nung sa Paaniwan, kinukuha ako sa La Luna Sangre. Pinapa-block off yung January to March. Sabi ko, 30 days lang yung leave ko. Paano ko 15 days vacation, 15 days sick leave. For the year na yun. Oo, paano ko gagawin to? Nagpapaalam ako ng i-work from home ko na lang yung mga hindi ko maililive sa manager ko. Nagalit yung manager ko. Pinatawag ako sa HR. Tapos hanggang sa pinapili na ako kung ano yung gusto ko. May ganun palang Ano ba yung gusto mo? Sabi ko, siyempre, IT. Pero at least naman, hindi ka naman need all the time sa shoot. Doon mo na-realize. Doon ko nakita na, hindi naman after namang 3 araw na akong sinut, hindi na ako tinawagan ulit. Sabi ko, buti na lang, hindi ko pinili itong showbiz. Kasi kundi wala na akong trabaho, aga kong nawalan ng trabaho. And then, hanggang sa dumating na nga, mararamdaman mo rin sa sarili mo na hinug na yung dapat ka nang talagang matanggal. 14 years later, ang tagal din ang realization na yun. Kasi, during sa ginagawa mo to, kasi ito, para din sa mga nag-juggle ng passion nila tsaka ng napagawa pa nga ako ng podcast na sarili para lang ikwento yung journey ng paano ba binabalanse yung passion at yung day job. Para wag muna kayong umalis sa day job hangga't maaari, hangga't kaya niyong lagariin. Mapagod na kayo sa mapagod. Wag muna kayo umalis diyan kasi hindi kailangan mo parang freelancing din. Kailangan mo rin syempreng bumuo ng network, bumuo ng connections, bumuo ng matibay na skills bago ka magsolo. Kasi kung once na atat ka na sa sarili mo, syempre kahit ako nung una atat ako, parang may bagong exposure. Ito na yun. Ito na yung breakthrough. Break ko na kasi mayroon akong 1 second na scene sa pelikula, baka ma-discover na ako ng mga kung sinunod ko yung urge ko, walang nangyari sa akin. Kasi kailangan mo rin matutunan i-hold yung excitement mo Kasi lahat yan, panandalian lang yan May mangyayari sa'yo, babalik ka ulit sa dati. May mangyayaring maganda, babalik ka ulit sa dati. Hindi lagi may nangyayari. So, habang may nangyayaring maganda, kunin mo yung lesson na doon at yung connections at yung skill na matututunan mo doon, balik ulit sa normal. Pasok ka ulit ng office. Pasok ka ulit sa office. Huwag mong ilagay sa utak mo yung kung gaano ka tinawanan, kung gaano ka dumami yung pumuri sa'yo. Huwag mong ilagay sa utak mo yan. Lagay mo lang yan kung saan. Lagay mo sa bulsa mo. Sa bulsa mo. Huwag mong lagay sa ulo mo. Kasi kailangan mong bumalik sa normal ulit Parang Superman. Parang lagi kang, kung feeling niya lagi siya si Superman every time. Hindi nawala na siya ng, hindi na siya secret identity. So, lagay mo lang siya and then balang araw magagamit mo yan. Kapag dumating yung panahon na matanggal ka na sa work, kunin mo siya, ready na siya, kunin mo lahat. Yun yung nangyari sa akin. Every time na may nangyayari sa akin maganda, tinatabi ko lang siya and then babalik ako sa trabaho. Tahimik lang ako sa trabaho Hindi ako quiet pala ang James Karaan sa work. Natutunan ko kasi yan nung nasa Globe ako. Medyo nadadala ko yung emotions ko from comedy. Nadadala ko sa office. Tapos, medyo pati boss, nasasagot ko rin. Okay. Oo. Yung parang naaasar ko sila na nasa office setting tayo. Tapos, parang nawawala yung professionalism. Kinausap ako ng manager ko. Sabi sa akin, sumusobra ka na. Oo. Lumugar ka. Di yun, simula nun, naging eye-opener sa akin na, oo nga, hindi ito yung tamang lugar para sa comedy. May kailangan ma-separate ko yung dalawa. So, doon nagsimula yun na kailangan kong i-separate yung comedy, job, comedy life, tsaka yung office life. So, pag nasa office ako,
tahimik lang ako, hindi ako ilalabas ko na lang yung kulit sa mga inuman, sa comedy. Sa stage na. Okay. Kahit sa inuman, hindi rin ako masyadong humihirit eh. Kasi yung hirit mo, tipirin mo na lang doon sa something na pagkakakitaan mo pa. Yung energy mo sa pera na lang. Oo, kasi yun din yung sinasabi ko dun sa mga nagsisimulang stand-up comedian eh. Ang kukulit sa backstage. Tapos pag nakita mo nag-perform sa stage, bumubomba. Wala nang energy. Wala nang energy. Parang asan yung kulit mo kanina? Ba't hindi mo dinala dito? Yun ang gusto kong sabihin. Gusto kong ma-impart din sa kanila na gamitin mo na lang yung kulit sa something na meron kang mapapala. Kasi yung kulit mo sa backstage, walang makakaalam niyan, tayo-tayo lang. Pero yung kulit mo sa stage, maraming makakakita niyan at maraming matutuwa sa'yo. Dito makulit ka lang. Makulit din kami. Di kulitan tayo. Walang nangyari. Ay, kung kaya mong magawa siya on stage and behind the scenes, why not? Pero kung hindi, mas okay na. Nasa stage na nga lang talaga. Kaya bihira ka makakita ng maingay na backstage. Okay. Kapag nagsimula na yung show, Yeah. Bago mag-show, maingay din talaga kami. Kulitan kapag nagkakita-kita. Pero pag nagsimula na yung show, makikita mo lahat ng comedian, tahimik. Yeah. Actually, kanya-kanyang sulo. Mga komedyante, tahimik talagang tao. Very serious. Kasi grabe din yung iniisip nyo, diba? Iniisip mo kung anong gagawin mo sa stage. At pag nakita mo pang tinatawanan yung nasa stage, mapapressure ka pa lalo niyan kung paano, baka bumomba ako, nakakahiya. At mas nakakahiya kung ikaw lang ang bumomba. Lahat kami nakakatawa. So yung pressure nandun na. So lahat yan ng mga nakuha ko, lahat yan, dinala kong lessons yan. Until nawalan ako na-lay off na ako sa work nitong 2024. Parang sa sarili ko din, yun din ang goal ko rin naman sa buhay. Ma-lay off. Ayoko talaga mag-resign. Yun sabi ko, ayoko mag-resign. Tanggalin nyo na lang ako. Pero hindi ako magre-resign. Kasi pag tinanggal ka, mas malaki makukuha mo na back pay. Pero pag ikaw nag-resign, konti lang yung makukuha mo. Tapos wala pang, parang yung redundancy ang tinatawag dun na basta mas malaki. Times 10 pa yung makukuha mo kaysa sa nag-resign ka. Okay. So ego pala yung labanan. Hindi, pera ang labanan. So kasi nung nagagawa ko naman siya, sabi ko, nagagawa ko naman to kahit ano. Kaya niya naman. Nasanay na yung body clock ko tsaka natutunan ko rin na wag nang magbabad sa show. Iba kasi umiinom pa pagkatapos So after ng show, uwi na ako. Para yung energy nyo din. 12 o'clock nasa bahay na ako. So papasok ako na ng 6. Minsan work from home pa. So yun na-save ko talaga yung natutunan ko na lang i-juggle yung oras. Time management na nagagawa ko pareho. Kasi hindi mo naman kailangan magtagal sa comedy show para lang tumambay So nung natanggal na ako sa work, eto na yung sabi ko, eto na yung sign, hindi na ako babalik. So ito rin kasi yung sinasabi sa sarili ko na hinihintay ko lang mangyari to. Pag nangyari to, tutuloy-tuloy. Mag-full time na ako sa comedy. And maganda naman siya kasi nung nakuha kong pera, nabayaran na rin naman yung bahay ko. Yung loan ko. With your family? Kasi bago ako nag-iipon na rin, maipon din naman ako. So, nakakapagpundar na ako ng lupa, nakapagpundar na ako ng bahay. Tsaka, nung bumili ako ng bagong kotse, kinash ko na siya. So, goods na lahat. Wala na ako utang sa bangko. So, nung natanggal ako sa trabaho, tapos nag-match yung binigay sa akin, tsaka yung loan sa bangko, sabi ko, okay, back to zero lang ako. Pero at least walang babayaran. Walang babayaran. So, yun. Okay. Medyo nakahinga ako ng maluwag. Yun yung masasabi kong worth it na nakapag-prepare ako during those 14 years na ginajuggle ko yung buhay ng passion plus day job. Yeah. Hindi siya nasayang, kumbaga. Kasi kung happy-happy lang ako lagi doon sa 14 years na ginajuggle ko tapos wala akong naipon, doon ako magpapanik. Pero ngayon, masaya ako. Pero anong feeling naman? Kasi breadwinner kayo. Tapos wala naman nang nag-work na iba nga sa family nyo, diba? Kasi yung dad nyo retired na din from being a mechanic.
Tama ba? Ano siya, aircon technician sa Saudi. Okay. Tapos, yung mom nyo, before? Pastry chef sa Peninsula. Tapos ngayon, may work siya? Wala na talaga. So, and then, yung kapatid nyo naman po, may Down syndrome. So, wala rin. Gusto ko ang pagtrabahuin eh. Actually, merong mga iba. May mga waiters, di ba? Ikaw naman maging breadwinner. Hindi, pero, kasi, kumikita rin ako sa comedy eh. Yeah. So, yun yung naipundar ko rin na skill at connection sa buhay ko na nakukuha na ako sa corporate gig, may mga returning clients na rin ako. Sa hosting naman sa hosting, sa weddings, medyo parang every month meron naman akong steady income. So, yung malaking chunk lang din kasi nung sweldo ko napupunta rin sa pagbabayad ng loan. Okay. Nung nawala na yun, tapos na. Yung binabayaran ko lang is yung operational expenses. So, kaya maganda naman yung yung naging strategy ko, kumbaga. Parang nag-pay off siya sa lahat. So, tuloy pa rin yung pagiging breadwinner ko, pero through comedy na. Yeah. Yun yung masaya masasabi mo na buhay kayo dahil sa comedy. Ang sarap ng feeling. Pero curious lang din ako. So, yung parents nyo ba, di ba pero silang deaf? Pero partial lang ba? Or nagsisigawan kami. Yung tatay ko ay hearing aid. Tapos yung nanay ko, wala. Completely. Pero nakakarinig siya ng konti. Okay. Oo. Ayaw niya mag-hearing aid kasi ma-pride siya eh. Okay. pride na lang yung nakakapampadidig sa kanya. So, yung mostly parang normal lang din naman yung usapan namin. Although hindi ako marunong mag-sign language. Yun lang din yung isa sa nire-regret ko. Na hindi ako masyadong natuto mag-sign language. Baka ngayon may time na kayo na mag-aaral. Siguro nga, no? Yeah. Baka siguro yun ang gagawin ko. Oo nga, tama. May natutunan din po kayo. Kinonsensya mo pa ako. Hindi mo, parang, kasi madalas po, pag nag-interview dito sa podcast, usually parang naging therapy session kasi siya. So parang ngayon po, marami rin akong mga pinagsasabi ko dito na hindi ko akalain na, oo nga, no, na-realize ko na nakapag-prepare pala ako for 14 years. Parang ngayon ko lang din na-realize na lahat pala ng ginagawa ko is preparation lang for this. Until matanggal ako sa trabaho. Yung dream nyo, na matanggal sa trabaho. Kung tutuusin, no, di ba, ang tagal kong dinasal din, Actually, naiisip ko din, simula bata, di ba, dinadasal ko na maging artista ako. Pero, nung naging artista ako, yung mga nakukuha na ako sa mga roles, na-realize ko na hindi pala yung iniisip kong artista noong bata ako, hindi pala ito yung magiging gusto ko. Hindi ko siya gusto. Parang so, yun na po i-hire si Sir. Hindi ko, kumbaga parang, hindi ito yung na-picture ko pala. Yes. Hindi ito yung na-picture ko. Expectation versus reality. Nung bata ako kasi, pwedeng ko pagka laki ko, John Prats eh. Parang, parang gano'n na klase. Pero hindi siya, nung ginagawa ko na siya, art siya eh. Art pala siya. Hindi siya, malalim pala. Malalim pala yung pag-aartista na mas ma-appreciate ko siya. Hindi ko siya na-appreciate dahil may mga nakakilala sa akin or nagpapapicture. Mas na-appreciate ko siya dahil mas natutuwa ako doon sa ginagawa akong proseso. Mas natutuwa ako sa proseso kaysa doon sa byproduct na, uy, si ano to, uy, si ganyan. Hindi ako natutuwa doon eh. Mas natutuwa ako doon sa pagsulat ng jokes, mas natutuwa ako na pag pumupunta ako sa open mics, may baon akong bagong joke. Tapos titingnan ko kung gagana to. Pag gumana, masaya yung gabi ko. Pero yung versus doon sa ay, may nagpa-picture sa akin kanina. Parang hindi na yun yung habol ko eh. Mas nag-mature yung pagtingin ko dun sa art na to. Lalong-lalo na sa comedy. Nung simula, nung nakasama ko sila GB sa Comedy Manila.
So, parang para sa inyo po, naging mas stand-up yung gusto nyong pag-focusan. Tsaka mga events, hosting, kasi parang nagsusulat pa rin kayo doon. Sa hosting kasi mas madali. Okay. Kasi hindi ka expected na magpatawa. Although, sundan mo lang yung program, mas stand-up talaga yung pinakatrabaho talaga. Yun yung talagang dinidread mo kapag may show kang parating at pinaka-rewarding kapag na pull off mo. Yeah. Yung podcast kasi, yun yung pahinga ko naman. Kasi, trabaho siya, pero kwentuhan lang yun eh. Parang chillnuman kayo lang with friends eh. Pero yung stand-up, yun yung nakakatakot kapag hindi mo nagawa or parang nakaka-pressure kapag wala kang bagong joke. Or hindi sila natawa, ganyan. Yung hindi natawa, tapos bagong joke, okay lang yun. Pero yung matagal ng panahon, ilang buwan na, wala ka pa rin nasusulat na bagong joke, yun yung pinaka nakakaba. Kasi parang yun yung puhunan mo as a comedian eh. Parang may self-inflicted pressure din talaga. Oo. So, yun yung ginagawa ko ngayon na wala na akong trabaho. Nagsusulat. Every morning, sulat ako kahit ano. Hanggang sa, kasi parang exercise na ng utak mo yun eh. Sulat ka lang, kahit wala kang mabuong joke, sulat mo lang kung ano yung nararamdaman mo or naiisip mo nung oras na yon. And then, buong araw, bukas na yung utak mo. Pag may nakita kang something or kinainisan ka, mas madali sa utak mo na i-tweak yung scenario na yon into a joke. And then yung sa acting naman po, parang ano naman yung lessons na nakuha nyo doon din? Parang sabi nyo, ayaw nyo na siya ngayon. Parang hindi yun yung for you. Kasi kanya-kanya din naman po, diba? For you, parang mas nakita nyo talaga yung sarili nyo sa stand-up. Pero yung sa acting, na comedy, gusto nyo din po yun? Or gusto nyo rin mapunta sa mga drama, ganyan? Or talagang comedy lang din talaga? Yun ang hirap ako umiyak. Kasi pero, nai-enjoy ko yung acting. Kasi wala nga lang kasi masyadong kumukuha sa akin for an acting role or mga teleserye, mga ganyan. Kaya hindi ko pa siya na-explore masyado. Pero once, nung lumabas nung nag-shoot kami ng 10 Utos kay Josh, tsaka commercials din lang naman yung mga exposure ko sa acting eh. Pero, nung na-explore ko yun, natuwa rin ako sa acting kasi iba pang larangan siya na paano mo ibibitaw yung linya na nakakatawa. Kaya kinakabahan ako nung sa 10 Utos kay Josh. Kasi ang pagbitaw ko doon is plain lang eh. Parang deadpan yung pagkakabitaw. Dry humor kasi yung gusto ni Direk Marius noon. Kaya hindi ko sure kasi hindi yun yung style ko eh. Iba yung style ko sa stand-up. So, naninibago ako nung binigyan ako ng instruction na kailangan dry yung pagbitaw. May character. Oo, kaya hindi ko alam kung mag-work to sa pag napanood na. Pero nung napanood ko, okay pala. Okay naman pala. So, doon yung napafascinate ako doon sa ganong klaseng output na hindi mo siya makikita kasi kagad yung output eh kapag ina-acting mo eh. Makikita mo lang siya kapag na-edit na versus doon sa stand-up na immediate reaction. Oo. Pag alam mo kagad na hindi nakakatawa yung binitaw mo eh at alam mo kagad na nagkamali ka sa bitaw mo kapag walang tumawa. Pero pag sa movie, pag sa TV, hindi mo pa alam eh kung paano eh. Kaya pero na-amaze ako nung ako sa Lalo na Sangre, yung mga mata-mata acting. Yeah. Doon ko naman na-appreciate yun na nakikita ko yung sarili ko. Pag kunyari, nakakatuwa rin panoorin yung itsura ko. Okay, let's end the statement. Yan, doon na, period. Nakakatuwa rin tingnan kung, teka, yung tingin ko ba, nagbe-blend ba siya doon sa eksena, kung paano, yung galaw ko ba na, doon ako napapascinate. Pinag-aaralan ko kung paano yung pagtingin. Facial reactions. Facial reactions, yung subtle movements. Yun naman yung inaaral ko ngayon sa acting, yung
Kasi kailangan sa stage loud eh. Big movements. Pag sa TV, subtle movements lang. Yun naman ang galaw, iba. kitang-kita kasi. Yeah. Tapos kung paano ka pa magre-react, dapat hindi ka ganun kaagaw eksena. Depende sa kung sino yung bida. Ano bang part mo sa ano na to? Yun ang masaya sa doon nung ginagawa namin. No? Kasi naramdaman ko na part ako ng team. Na hindi ka lang basta nagpapatawa. Kailangan yung pasok mo, kailangan pasok doon sa yung story. Tema nung eksenang yun. Kasi pag lumampas ka, maagawan mo yung punchline, maagawan mo yung gustong iparating mo na mensahe ng eksena. Ang ganda din na may kanya-kanyang lessons each one, diba? Tapos nagagamit nyo din yun sa stand-up. Pwede mo rin yung mga poses, yun naman yun ang weakness ko eh. Si GB kasi, ang magaling siya dun sa komportable siya sa silence eh. Ako hindi ako komportable sa silence. Kaya yung experience sa acting, yun yung nakakatulong sa akin sa stand-up. Yung kung paano ka magpo-pause, tapos hindi ka maging uncomfortable kapag walang dead silence yung buong kasi minamarinate mo yung joke, minamarinate mo hanggang sa magets nila yung dumating sa punchline. Tapos tsaka mo bibitaw yung parang yung punchline na. Yeah. Tapos, ngayon naman, so since unemployed na nga po kayo, or kahit before then, ano yung mga hobbies nyo ba? Alam ko gaming. Ay, oo nga pala. Alam ko ba yung sagot? Ano ba yun? Hindi, nung last year ko na discover na, kasi nga sa sobrang yung mga extra time ko, ginugugol ko na doon sa passion, sa stand-up, sa comedy. Doon naman ako nagkulang sa self-love. Hobby. Oo. Ano ba yung trip ko? Parang, nung bata ako, alam ko na mahilig ako mag-video games, pero hindi ako magaling. Pero mahilig ako makipaghabulan sa labas. Nung dumating na tong adulthood, nawala lahat eh. Parang work nyo and work nyo. Oo, work pa rin eh. Nung last year ko lang na-discover na, nahilig din ako sa laruan. Sa pagko-collect ng mga, parang papunta rin ulit sa batang 90s. Yung mga figure na 90s cartoons, anime. So, yun yung kino-collect ko ngayon. Yun yung kinakatuan ko. Tsaka... Tapos pinaglalaroan nyo din sila? Or like, kino-collect nyo lang? Hindi naman, mukha na akong tanga. Magasin malay. Hindi, pero yung lang, ginagawa ko ng bumibili ako ng diorama. Okay. Yung parang nire-recreate, gusto ko i-recreate yung mga eksena noong nanonood ako ng bata ako sa, ito yung umano si Goku, nagkami-hami, yung mga ganun. Tsaka, parang lagi kong binabago yung itsura lang nila sa pagkaka-display sa cabinet. Parang painting na pwede mong laruin, ganyan. Yun yung natuwa ako last year. Yun yung na-discover ko siguro nung medyo humupa yung work. At nagamay ko yung sarili ko. So parang kailangan ko palang magka-hobby. Yun nga, yun kinikwento ko rin, napapag-usapan rin namin ng mga comedian. Simula nga nung naging trabaho na yung comedy, nawalan talaga ako ng hobby. Kasi nung nagsisimula pala ako, yun ang hobby ko. Yeah. Stand-up. Nung naging trabaho na siya, saan ako pupulutin ito? Pero nagkaroon pa rin kayo ng time for love life. Oo naman. Kasi, ngayon, di ba, married kayo. So, paano naman yung love story nyo? Nung nakilala ko siya through blind date. Kailan to? Mga anong year? 25 years old ako. Okay. So, yung... siya, Kinikilig eh. Saan kayo nag-work nung time na to? Sa Globe. Sa Globe, okay. Ang dami pala nangyari nung nasa Globe kayo. Oo. Muntik pa nga ako matanggal doon. Kasi doon ako nakabura ng database. Oh my God. Nabura ko yung buong database ng Globe na postpaid. Galit na galit sa akin yung vice president nun, Pinatapon ako sa Makati. Oh my God. Na ako noon, may girlfriend na ako noon. Okay. Lang ako noon, kala ko dati, tsaka kaya lang din ako
sisipag dun sa stand-up comedy kasi feeling ko dun ako makakakuha ng girlfriend. Kasi ako, single since birth eh. Single. Wala akong naging jowa. Kahit nung college, parang lagi akong busted. Kaya nung isang beses, nag-post ako sa Facebook na nag-selfie lang ako, tapos bored ako. Sabi ko, bored. Binenta niyo pala yung sarili niyo sa Facebook. Nakakainis. Tapos, so nag-reply yung girlfriend. Hindi naman. Nag-message sa akin yung tropa ko nung college. Okay. Sabi niya, bored ka? May papakilala ako sa'yo. Best friend niya. So, si Emil. Tapos best friend niya, yung naging asawa ko. Tapos yun, binigay sa akin yung number. Yun, text kami for 1 month hanggang sa nagkita kami sa Trinoma. Tapos, ayun, usap-usap, kasi naka na ako ng rapport na sa text eh. So, nung nakita kami, medyo komportable na ako sa kanya. Yun, hanggang sa, siguro, hindi ako pinapakilala sa parents. Ay. Oo. Lagi lang kami nagkikita sa Trinoma or sa SM North. Tapos, pag hinahatid ko siya sa bahay nila, hanggang doon na ako sa kanto, sa may Save More. Kasi, hindi alam ng parents na may naliligaw sa kanya. Ako, parang pangatlong boyfriend na ako eh. Okay. Hindi rin nakilala yung second. Walang meet the parents? Oo, wala. Parang sobrang strict kasi nung nanay niya. Sana wag tumapanood, no? Papagalitan ako. 10 taon na kami mag-asawa. So, yun, yung talagang doon lang kami. Tapos magta-tricycle siya papunta sa bahay. 1 year yun, 1 year. Wow! 1 year legal phase. Kunyari ligaw, pero kami na. Kayo na? Hindi pa lang alam ng parents? Oo, parang 2 months lang kami nagligawan. Okay. Date every week or twice a week. Tapos, nung December 29. Grabe, ang galing nyo sa dates and all. Yung mga tinatandaan ko yung mga importanteng dates. December 29, nag-away kami. Hindi pa kami nito away kami. Tapos, ayaw kong kausapin. Parang before yun, 3 araw na ako hindi kinakausap. December 29, sabi ko, hindi pwede to, pupuntahan na kita sa inyo. Hindi ko alam address nila. Hindi ko alam. Pero alam mo sa Save More. Oo, pupunta ako sa Save More. Dito ako maghihintay. Sabi ko, punta ako doon, 5 p.m. Agantay ako doon hanggang 10 p.m. hanggang magsara yung Save More. Sige, may dala akong bulaklak. Hindi ako sinipot. Sabi ko, sige, bahala, putang ina. Uwi na nga ako sa bahay. Sarado na yung Save More. Wala naman nangyayari sa Bulacan masyado. Probinsya pa rin to. Ang dilim na. Hindi, umuwi na ako sa bahay. Pag uwi ko sa bahay, mga mag-11:30. Tapos bigla siyang nag-text. Sabi ko, umuwi na ako, galing ako sa Save More. Tapos doon na siya nag-reply. Tapos sabi niya, tingnan mo yung Facebook mo. Tapos pagkakita ko sa Facebook ko, in a relationship! Ay, ang ganda kwento noon. Ngayon nyo lang po ba na-share yun? Ngayon nyo lang po ba na-share? Na-share ko na to sa Cool Pals, pero sobrang sobrang lalim na nung parang wala pa masyado nakikinig sa amin. Yung mga first few pa lang. O yan, na-share nyo na ulit. Saka yung in-depth with the parents. With the meet the parents. Yun, tapos 1 year nung naging kami na, hindi pa na ako pinapakilala sa parents. Doon pa rin kami sa Save More. Kahit in a relationship status na kayo. Tapos nakilala ko lang yung nanay niya nung 1 year na kami. Tapos, Pasko pa yon. So, December, 20 ako sinagot. So, December 25 following year ako nakatungtong ng bahay nila. Ang pakilala pa lang niya sa akin nun, manliligaw. So, once a year lang ako nakakapunta sa kanila. Every Christmas na. At every pinapakilala ko, manliligaw. Sabi nung tanay niya, tiyaga mo 3 taon ka nang naliligaw.
Hindi nyo po alam. Sa Facebook, in a relationship na yung status. Tapos, nung sinagot na niya ako sa ika-4 na taon na. Grabe, ang tagal. Sa mata ng parents niya. Tapos, sa ika-5 taon namin, doon ako nag-propose sa kanya. So, sabi nung nanay niya, ha? 1 year pa lang kayo, ah. Yun. So, yun. Tapos ngayon, 10 years na kayo. More than pa. Pero yung as married, 2016 kami nagpakasal. Tapos, ilan na ba yun? 8 years na yata. Tama ba? Hindi ako magaling sa math eh. 8 or 7, mga ganyan. Okay. And then ngayon naman, ano naman yung goals nyo in life? Siguro sa ano naman muna? Sige, since napag-usapan natin family, doon muna. Siguro, sa family, wala kaming balak mag-anak. So, etong nangyayari sa amin ngayon, steady na to. Parang masaya na ako sa nangyayari. Kasi pag nag-anak pa kami, mahirap pa yung buhay. So, hirap na nga ako magpaka-breadwinner. Parang, ang goal ngayon is mag-enjoy na lang. Kasi, natapos na yung phase ko sa buhay na maraming ginajuggle. Ngayon, nakafocus na ako sa iisang karir. So, kung ano man ang mangyari dito at kung ano yung ma-reap kong rewards, gagamitin ko yung rewards na yun para mag-enjoy. Mag-travel with the family. Gusto ko namang ipasyal yung magulang ko. Ngayon kasi, meron din silang bahay na nire-rent ko para sa kanila. Nakatabi lang din yung bahay namin. So, yun ang gusto ko, parang magpayaman. Ang goal ko, magpayaman at i-experience ang mundo. Yan. Enjoy namin hanggang sa mamatay kami. Not morbid. Pero yes. Gets. Yun lang, parang okay na ako dito sa nangyari sa akin na parang ang pinaka-lesson ko dito, every step of the way is wala naman akong regret. And every step of the way is kontento ako. So, kung ano man ang mangyari, kung hanggang dito na lang yung mangyari sa akin, o hanggang ito na yung peak ng career ko, masaya pa rin ako. So, yun ang gusto kong i-mindset sa sarili ko na hindi ko kailangang iabot yung mga hindi ko naman kailangan. Or, pag may dumating, masaya. Thank you. Ganyan. Thank you. Tinitake ko lang sa yung ang pinakamalayong tingin ko na is 1 year eh. Okay. So, for this year, ito lang yung goal ko. Kasi gusto ko lang magkaroon ng ganito, ganyan. Kasi alam ko, kapag na-reach ko to, manganganak to. Parang ganun yung mindset ko. Kunyari, gusto ko lang magkaroon ng Netflix special, yung mga ganyan. Pag magkaroon ako ng Netflix special, sigurado naman ako manganganak to ng manganganak hanggang sa maraming dumating na opportunities. And yung opportunities na gagamitin ko naman for something na i-enjoy ko naman. So, hindi ko talaga pinaplano yung sarili ko na 10 years, 20 years. Basta, sa ngayon, ang gusto ko lang is maiparanas ko naman sa magulang ko yung makapag-enjoy din. Kasi, for the longest time, ang inaalala ko is yung paano sila mabubuhay. Kung paano yung maging komportable yung buhay nila at kung paano matustusan yung mga pangangailangan nila. Ngayon naman, gusto ko matustusan yung mga kagustuhan nila. Ang ganda. Yes. Good luck po dyan. And then, ano pa pong goals naman in terms of careers? Pool Pals, your own comedy, stand-up, and everything. Yun, sa amin nga gusto ko lang siyang tingnan as something na kailangan mag-improve every year. Kailangan may bagong nangyayari, kailangan dumadagdag, dumadami, lumalaki yung following, lumalaki yung community. Yun lang ang gusto kong mangyari sa Cool Pals kasi ang Cool Pals parang napag-desisyon na namin na gagawin na namin to hanggang pagtanda. Kasi kasi madali lang siyang gawin eh.
as long as maraming naniniwala at maraming nakikinig sa amin, mas madali siyang gawin. At kahit naman walang naniniwala at nakikinig sa amin, gagawin pa rin naman namin eh. Wala naman kaming ibang choice eh. At saka hindi naman siya burden sa amin na gawin. Kasi kung burden siya, matagal na kami nag-away-away. Yeah. So, kaya lagi namin, kaya buti nga 5 kami. Kasi kung ako, minsan nagpapadala ako sa goal eh. Ako yung laging gusto kong pumukpok. Tapos, babalansehin ako ng iba na, hindi, ano lang tayo, okay pa naman tayo eh. Hanggang sa, yun, magiging balanse ang lahat. Merong gustong pumukpok, pero merong babalanse lang, magiging chill lang ang lahat. Hanggang sa, gugulong kami ng palaki. Dahan-dahan, pero solid. Yun ang gusto namin. Kahit hindi naman ganun kabilis na parang malupiton, parang Kong TV, Team Payaman, hindi naman namin din yung tinitingnan. Yun ang maganda sa amin eh. Kung hindi namin ma-achieve yun, masaya naman kami. Hindi kami masyadong pressured. Kasi mayroon din kalakip na na pressure yan eh. Kapag masyado kang lumaki. Nang mabilis. Yeah. Mas mabuti na yung ganito, na dahan-dahan. At least, lahat ng step, maayos, masinop, lahat na paghandaan. Ang ganda. Tsaka sama-sama nga kayo. Tapos, magkakaibigan din kayo talaga eh. Oo, bago nga kami... Hindi talaga mapipeke yun eh. Bago nga kami parang meron na kaming 10 years na foundation. Bago namin simulan to. Kaya, masaya yung proseso ng paggawa. Kahit, yun, ang dami rin tumutulong eh. Ang dami rin... Nag-reach out na. Oo, mga fans na namin, nagiging empleyado na rin namin eh. Nagiging paswelduhan na rin namin. So, palaki lang ng palaki yung community. At natutuwa ako na lahat nakasuporta. Kahit hindi through monetary, kahit parang yung natutuwa lang ako dun sa nangyari sa amin kasi hindi siya pinilit. Yung pera din na binibigay nung ibang listeners, napupunta rin sa mga listeners din na nagiging empleyado namin. So, umiikot lang siya, nagiging cycle lang. Ang ganda rin ng ecosystem na nabuo ng Cool Pals na hindi kailangan talagang, hindi siya all about the money. All about community din talaga. Community-driven pa rin yung show. Parang slowly but surely. Sa longevity din siya. Tsaka yung relationships na nabubuo within yourselves and then sa community nga din. Kaya yung live recording din namin, wala naman napupunta rin sa amin dun eh. Sa ticket sales eh. Napupunta rin siya dun sa pag-maintain ng bar. So, as long as merong pumapasok, may nag-ooperate yung The Cool Pals Bar sa Century Park Hotel. Malalaman nyo naman kapag bumagsak na kami. Wala na. Pag wala na pumasok, wala na kami pang sustain nun. Hindi wala. So, kung kayo din naman ng nakikinabang yan eh. Wala din naman sa amin napupunta doon. So, cycle lang. Ang napupunta lang din naman sa amin dito yung sponsorship. Doon lang kami kumikita. Pero as much as we can, binabalik din namin dun sa mga tumutulong din. Sa mga nakikinig din. Meron nga kaming mga 2 nga yung napauwi namin na OFW eh. Tapos umuwi sila, tapos sa amin na nagtrabaho. Wow. Nag-quit na sila dun sa So, at least in a good good influence. Oo. So, yun yung gusto na naming magpauwi ng mga OFW. Oo, sabi nga ni Jomar J, yung isa naming napauwi, sabi kami daw yung reverse POEA. Nagpapauwi ng OFW. Pero dahil sinasama nyo na rin sa Cool Pals. Sila na din yung nagiging podcast coordinator, sila yung nagtatawag ng guest, editor, video editor. So parang baliktad ng brain drain. Kayo yung brain drain, 'di ba, pag kayong umaalis ng bansa, tapos iba nakikinabang, kayo pinapabalik nyo dito para kayo yung makinabang. So ang pakinabang namin sa kanila, yung mga talent nila. And then yung pera, nanggagaling din sa mga listeners na may kaya. So, yun yung pinapaikot namin papunta dun sa
sa mga tao. Yan. And lastly na lang po, anong ma-advise nyo din sa mga tao nga na gustong gawing comedy as their professional life? Yun, yung sinabi ko kanina talaga, kung yan yung para sa inyo talaga yan, gawin nyo na. Kasi kung hindi nyo pa gagawin ngayon, pagpapabukas nyo pa or ano, ganun din naman yun eh. At least masubukan nyo na ngayon. Kasi dami nag-message yun sa akin minsan. Kapag gusto nila mag-try. O sige, tatryin nila, pero nag-iipon pa raw sila ng lakas, nag-iipon. Ano yung lakas na iniipon nyo? Hindi nyo naman naiipon yan. Hindi totoo yung nag-iipon ng lakas. Ini-stall nyo lang yung, yung pangarap ninyo. Kasi kung hanggat nag-iipon kayo ng, sinasabi nyo lang yan para mapaniwala nyo yung sarili nyo na nag-iipon talaga kayo ng lakas. Pero ang totoo niyan, ayaw nyo lang talagang gawin muna. Hindi pa kayang ma-push. Hindi nyo pa, kasi kailan pa, di ba? Gawin nyo na lang. Gawin nyo na lang. Kasi doon nyo malalaman, sino bang mamamatay? sino bang mawawalan ng, para, di ba? Pag ginawa nyo ngayon yan, every week na nga yung every week na nga yung open mic. Tapos, meron pang online open mic na hindi mo kailangang umalis ng bahay. Buksan mo lang yung computer mo, magsulat, ibitaw mo lang yung mga jokes mo. Kasi ang theory ko dyan sa mga nag-iipon ng lakas, ayaw nilang ma-burst yung bubble nila. Comfort zone. Tsaka, kasi minsan, marami sa kanila yung class clown, nakakatawa sa mga barkada. Ayaw nilang masira yung image na yon ng sarili nila. Kasi, gusto nilang isipin na, kaya ko din yan eh. Hindi lang ako nagtatry. Yun lang yung iniisip nila. Pero, pag tinry nila, dun mabuburst yung bubble nila na, ay, ang hirap palang magpatawa ng stranger. Nakakatawa ka sa kaibigan mo, pero iba pa rin kapag nakakatawa ka sa ibang tao na hindi mo kilala. Tsaka parang from nothing eh. Parang start from zero, tas anong gagawin mo? Oo. Kaya naintindihan ko rin yung mga niyayaya akong mga influencers na mag-open mic. Kasi nga, meron na silang naabot eh. So, babalik ka ulit sa zero pagdating dito sa stand-up. So, kung gusto mo talaga yan, kung gusto mo, gawin mo lang. Tapos, bahala na si Batman. Gawin mo ulit. Gawin mo ulit. Kasi hindi naman makukuha yan sa unang try eh. Yeah. Gawin mo lang ulit. Talaga parang months or years bago maging comfortable ang mga stand-up comedians. Yung comedic voice ko, yung kung paano ko, yung style ko, na-discover ko lang yan after 6 years eh. Wow. Tagal. Yung masasabi mo talaga na, ito yung talagang style ko. Ito talaga ako as a comedian. Pero meron nakakapagpatawa na ako during those Pero yung satisfied ka talaga dun sa material mo at kapag yung consistency na-achieve mo, 6 years ko pa na-achieve. 6 years ko pa ginawa bago ko na-achieve yung consistency as a stand-up comedian. Parang yung sinasabi ng 10,000 hours. Ganun din. Oo. Hindi, ewan ko sa inyo. And that's the end of our podcast. Thank you so much. Tutulog na ako, bahala kayo dyan. Thank you so much, Sir James Caraan. And good night, dreamers. Thank you. Yay. Thank you. Mahaba ba? Gano'ng katagal yun? 2 episodes. Ay, hindi ko natalo si Salome.